Hello guys, welcome to my channel. This is me, Shalyn's Vlog, at your service, Shagala ng Middle East. Ngayon po pala, isi-share ko po sa inyo yung video clip na ito na kung saan may nakilala naman po akong bagong Shagala dito sa Buraida. Isa lang din po kami ng lugar kung saan siya nagtatrabaho. 7 months pa lang siya sa amo niya. So ngayon, habang nagchichikahan kami dyan, ang buod ng marites na aming ginawa ay sa kanyang buhay. So alam nyo guys, yan yung mga isa sa mga kumbaga nakakapagpasaya sa amin kasi kami na mga OFW na nasa ibang bansa, kapag nagkakakita kami ng mga kabayan natin ditong mga OFW is parang karangalan na din na ang dami pa palang katulad ko ang nagtatrabaho at nagpupursige sa buhay para may maibigay na magandang buhay sa pamilya. So ayun guys, nakikita niyo po dyan sa video ko is ayan pa wine glass kami kasi binigyan kami ng siguro pinsan yata yun ng amo kong lalaki yung nagbigay sa amin kasi that time is nagtitipon-tipon sila sa pag-celebrate ng kanilang Eid dito sa Saudi. So ayun nga, pamilya ng amo kong lalaki yung nandyan. So kami lang dalawa dito na Shagala ang nakita-kita kasi ang ibang mga madam hindi naman nagdalahan ng mga Shagala. So ayun nga, bugbog kami dyan sa utos, pero hindi naman talaga asing bugbog sa utos kasi may pinapakuha lang sila tulad ng paghahanda nila ng pagkain kapag kumakain na sila ng mga anong tawag nito, yung tawag nila dito is asha. Correct me if I'm wrong kasi hindi pa kasi ako masyadong wala pa akong masyadong alam dito sa Middle East kasi yung naging focus ko dito is ang pagtatrabaho lang, paglilinis, pag-aalaga ng mga bata tsaka pagluluto. Hindi ko na talaga inalam lahat ng mga culture nila dito, yung pananalita nila sa halos magdadalawang taon ako dito. Last contract ko na ngayong October, inshallah. Meron naman akong alam ng mga salita nila pero hindi talaga buong language ng Arabic. So, minsan nakakaintindi ako at minsan hindi naman. So, ayun nga guys, dyan sa video niyan kung nakikita nyo, sinishare niya atin, nakalimutan ko anong pangalan niya, sinishare niya yung talambuhay niya nung nasa probinsya pa siya doon sa Cagayan Valley kasi taga Cagayan Valley kasi siya. So yun nga, wala talaga ako sa mood niyan kasi parang ewan ko, hindi ko alam kung anong nangyari dyan, parang nag-stress ako. Ayan, nakikita niyo yung batang yan yung alaga ko na masyadong makulit, minsan tinotopak, minsan hindi ko alam kung sinasapian ng demonyo kasi mga bata dito sa Middle East guys, talagang ewan ko kung pinapahalagahan lang siguro talaga ng mga nandito sa Saudi yung mga anak nila na kung bata is bata, di kagaya sa atin sa Pinas na kung magdidisiplina tayo is disiplina talaga ng bata. Yun yung kagawian natin sa Pinas, pero dito talagang mabababa mo pa talaga yung pride mo guys kasi alam mo dito yung mga bata merong nadudura, tinatapunan ka hanggat sa anong mahahawakan nila. Yan nga yung minsang hindi nananatili yung ibang mga Shagala dito kasi mga problema dito is mga bata. Mas mabuti pa siguro kung matanda yung binabantayan, nalagaan mo kasi parang nakaka-level ka, pero dito talaga guys sobrang nakakababa ng self-esteem kasi yung dinuduraan ka ng mga bata tsaka yung parang yun bang talagang walang respeto kasi dito nakikita ko kasi dito sa kanila kung paano talaga sila maging hands-on sa mga bata. Yun bang hinahayaan nila ang mga bata dito na kahit anong gawin is pinapayagan talaga, pero minsan naman dinidisiplina din nila yung mga bata
Pero iba lang talaga yung pagdidisiplina nila. Siguro sa akin sa 1 year and 6 months ko dito is nakitaan ko sa kanila kung paano sila magdisiplina ng bata is yun bang sa ugali na ganito na dapat hindi, na ganito na dapat na bawal, pero hindi talaga katulad sa atin sa Pinas. Siguro ganun lang talaga siguro para sa kanila magpahalaga ng bata dito na kahit na ikaw na matanda is parang hindi na pwedeng magdisiplina sa kanila kasi parang nilirespeto pa nila ang pagiging bata ng mga bata dito. Yan yung kaibahan dito sa Middle East. Kaya kung ikaw may balak ka mag-abroad or first time mo pang mag-abroad, pag-isipan mo mabuti kung tama ba. Pero sa akin lang, ako din, first time ko din mag-abroad, hindi ko din inakala na ganito yung madadatnan kong trabaho dito. Naging lang siguro ako, determinado sa buhay na kahit anong mangyari, kahit anong trabahong aabutan ko doon is tatrabahuin ko. Pero dito guys, alam nyo kasi ako, sa totoo lang, grabe talaga akong disiplina sa mga anak ko kasi may 2 akong anak, puros lalaki. Dito ko na-enhance yung pagiging patient na kailangan mo pang babaan yung pasensya mo at saka yung pag-iintindi mo sa bata. Yun yung mga nakita ko dito at saka nalaman ko kung paano pahalagaan ng mga bata. Pinapahalagaan ko naman yung mga anak ko. Pero iba lang talaga kasi sa atin sa Pinas na kung tayo ay magdidisiplina ng bata, talagang disiplina talaga. Kasi alam naman natin bilang isang magulang, ayaw nating mapariwara yung buhay ng ating mga anak. Kaya tayo minsan hindi natin alam minsan kung sobra na ba tayo magdisiplina sa mga anak natin. Kaya dito ko nalaman at saka siguro dito ko napagtanto na kailangan mo talagang pahalagahan ang buhay ng anak mo, ang pagiging bata, na kailangan mo talagang mag-create ng memories nila na kapag ka na sila ay nasa tamang edad na, may isip nila na ganito pala ako naging bata, naranasan ko yung nung bata pa ako. Kasi ako guys, nung bata pa kasi 11 years old, wala na kami mga magulang. So siguro sa pagiging bata, childhood memories ko is madalang lang yung nakakapaglaro ako sa labas, madalang lang yung dinadala kami sa mga places na like mall, something, mga plaza, ganyan. Kasi yung mga magulang ko is hardworking parents kasi sila. Minsan, pinagbabantayan ng kami ng mga kapatid ng mama ko, tsaka, or pinsan ng mama ko. So, ganun. Dito ko din naranasan na yun kung anong pwedeng gawin ng bata is ipagawa mo sa kanila, ipatry mo sa kanila, pa-experience mo sa kanila na para minsan sa buhay nila kapag ka nasa tamang edad na sila, na re-reminisce nila yung pagiging bata nila. So, ayun yung mga naging learning ko dito bilang isang magulang na din. Kasi minsan masyado naman talaga makulit yung mga alaga ko dito. Pero, dito ko talaga as in na yung pasensya mo talaga dito. Kasi wala ka talagang magagawa kasi naghahanap ka ng trabaho. Nangangamuhan ka lang. Dito ka lang nakakapag ng pera para maipadala mo sa mga pamilya mo, especially sa mga anak mo, na dito mo nakukuha yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Yun yung naging realization ko dito. Kasi ako, as a person na sobrang emotional, talagang hindi ako nakapag-ready na hindi ko pala kayang mag-alaga ng ibang bata. Kaysa iiwan ko yung mga anak ko, hindi naman sa ibang tao, pero iba lang talaga siguro yung naging experience ko dito as syagala o kasambahay sa ibang bansa na iba ang ugali ng mga bata. Yung naiisip mo na ikaw yung matanda naman dapat, na ikaw na dapat ang pinapakinggan kung ano ang dapat sinasabi mo, dinidisiplina mo sa bata. Yun yung mga napagtanto ko dito as a first timer. Yung nagsisi ako na
nakapagtrabaho ko sa malayo, iniwan ko yung mga anak ko doon at saka dito na naghanap ng hanap buhay para maibigay man ang mga pangailangan ng mga anak ko. Kasi sa kahirapan sa atin sa Pinas guys, hindi talaga natin makukuha itong ganitong sweldo kung hindi tayo nakapagtapos. Yun yung siguro experience ko dito, na dapat talaga mahalaga talaga ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero minsan din, hindi naman natin inaasa lahat sa tadhana. Kasi tayo din naman lang ang gumagawa ng tadhana natin, is hindi pala mahalaga yung kung makakahanap ka ng pera is may ibibigay mo. Ang mahalaga is kung paano ka andyan sa mga anak mo, paano mo maaalagaan, paano mapapahalagahan ang pagiging bata nila, or paano din mapapahalagan ang pagiging nanay o tatay mo. Na kahit na sa panahon na kayo, hindi naman sa lahat ng panahon is down na down tayo. Minsan din kasi sa buhay natin may dumadating talaga na hindi natin inaasahan, lalong-lalo na kapag tayo yung mga magulang na. Yun bang minsan isinasaalang-alang na lang natin yung mga bagay na dapat hindi, pero dapat natin kayanin. Yun yung mga isa sa mga bagay na napag-aralan ko sa pagiging kasambahay ko sa ibang bansa. Yung umiiyak ka kasi ginaganito ka ng mga bata, tapos nung nasa Pinas ka, ikaw naman yung gumaganito sa bata. Yun bang nakakawala talaga ng respeto as adult. Kasi sa adulting natin, parang gusto din natin respetuhin tayo ng mga mas bata pa sa atin, or tingnan man lang na kung ka-level naman natin sila. Yun yung isa sa mga bagay na pinag-aralan ko talaga dito, na hindi dapat talaga tayo mas masyadong mahigpit sa pag-iisipin sa mga bata. Kasi dito ko talaga naintindihan guys ang pagiging bata ng bata, na dapat talagang maranasan nila dito sa isang pagiging bata. Kasi hindi naman nila hinihiling na buhayin nyo kami, ianak nyo kami dito sa mundong ibabaw nito, tapos kapag lumabas na kami, ganitohin nyo kami, iparanas nyo sa amin ang mga kahirapan ng buhay, iparanas nyo sa amin yung hindi pagiging bata, iparanas nyo sa amin yung naranasan nyo ng dati. Yun ang pinaka-importante siguro sa buhay natin guys, is hindi natin iparanas sa mga bata kung ano tayo sa naging bata. Pero sa akin, hindi ko naman ginajudge yung ibang mga magulang na kung bakit naranasan ng ibang bata yung mga nararanasan nila noong sila din ay bata pa. Kasi ako, sa buhay ko, as a broken family, lumaki talaga ako na walang magulang. Tapos nung namatay yung mga magulang ko is may stepfather na ako. So ngayon, pasensya na, may noise pa kami. Kasi ngayon guys, nandito ako, kasal ako sa asawa ko din sa Pinas. So siguro isa din yan sa mga pagsubok sa buhay ng pagiging OFW, kung kakayanin mo ba yung mga pagsubok na ibibigay sa'yo. So ayun nga, hindi nga namin nakakayanan yung mga pagsubok na dumaan sa amin, hindi namin nilabanan. Yun yung naging ko din dito sa ibang bansa, yung naging broken family na ako, na iparanas ko din sa mga anak ko ang pagiging broken family. Kasi alam nyo guys, hindi naman natin masisisi ang sarili natin kung minsan na pagtitiisan natin lahat ng mga bagay na alam naman natin hindi na dapat nating pagtiisan, at kung alam naman natin hindi na kaya nating ilaban, pero nilalaban pa din natin. Yan kasi tayo mga Pinoy. Yan yung mga puso natin na kayanin mo, labanan mo, kahit alam mong talo ka na sa dulo, pero ilaban mo pa din. Yun yung ko dito na naiparanas ko sa mga anak ko, na naging broken family sila, pero as long as I can na maiparamdam sa kanila ang pagiging nanay, kaya nga uuwi ako, aalagaan ko sila kahit na ano mangyari, mahihirapan man, hindi naman talaga madali sa buhay isang single mother
nabuhayin ang dalawang anak na walang katuwang sa buhay. Pero kakayanin ko, at least nandyan ako sa tabi ng mga anak ko. Kasi dito guys, dito ko napagtanto din na paano ko maalagaan ng maayos yung mga anak ko, lalong-lalo na sa ngayon. Ganito ang sitwasyon namin na kailangan nila ng nanay, kahit naman lang ako nasa tabi nila. Kasi hindi naman natin masisisi yung may mga ganyang tao talaga na kapag nakahanap ng ibang, ewan ko, hindi ko naman nilalahat. Pero yun yung mga naging ko sa mga anak ko. Ngayon na naaawa din ako na nailagay ko sila sa ganitong sitwasyon. Kasi kaya nga sinasabi nila, huwag mo nang ilaban kung alam mo namang hindi ka na mananalo sa dulo. Kasi alam mo na ang talo, ilalaban mo pa din. Kasi tayo mga Pinoy, alam mo guys, tinatry at try. Trying hard talaga tayo na baka makita pa natin yung mga pag-asang pwede pa. So, ayun yung mga realization ko dito. Lahat, yung depression, stress, paano mo i-handle. Lalong-lalo na kapag wala ka talagang ibang masabihan lahat ng mga emotions mo dito. Yun bang, parang natalikuran ka ng mundo yung mga ganong mga pag-iisip na naiisip ko dito. Kasi talaga guys, ako masyadong emotional talaga. So, yun yung mga naiisip ko. Minsan, naisip ko yung mga masasamang bagay na dapat hindi. Pero nilalabanan ko din. Alam ko namang mahirap. Mahirap talaga kasi sabi nga nila, may 3 C tayo sa buhay. Choices, chances, and changes. Ito talaga yung mga kasabihan na natatak sa buhay ko. You must take your choice. You must make your choice to take a chance or your life will never change. Yan nga yung choice na dapat nating pinag-iisipan kung ano ang resulta sa huli. Minsan sa katigasan ng ulo natin, hindi na natin naiinda na kung yung bang resulta is okay. Basta minsan kasi kapag nagmamahal tayo, wala na tayo sa matinong pag-iisip ko. Basta bahala na yung mga sinasabi natin minsan na bahala na. Basta napili ko itong daan na ito. Ay guys, yan yung isa sa mga bagay na napahalagahan ko dito, na sa lahat ng mga pagpipilian mo sa buhay is talagang pag-isipan mo ng mabuti kung anong madadatnan sa huli, anong resulta sa dulo. Kung meron ka bang mababangga na tao or may masasaktan kang tao. So, ayun nga guys, itong video na ito is voice over talaga sana ng aming pinag-chichismisan ng aking bagong kakilalang Shagalo. So, ayun, naitalang buhay ko na lang ang aking buhay kasi minsan kasi dito kapag mag-isa ka lang, wala ka talagang ibang magagawa. So, ito na yung ginagawa ko kapag mag-isa lang ako dito sa Middle East. I hope you like the video guys, and thank you so much for watching, and have a nice day, and don't forget to like and subscribe. Thank you so much, and God bless.